Maligayang pagbabalik sa Ray Movie Recaps. Narito na naman po tayo para sa isa na namang magandang pelikula na pinamagatang Dollhouse na napalabas noong 2022. Ito ay patungkol sa isang lalaki na may hilig na mangdukot ng mga kababaihan at ginagawa niya itong mga manika at sinasama sa kanyang koleksyon. Kaya't ano pa ang ating hinihintay? Sit back, enjoy and relax labyo. Nagsimula ang pelikula noong taong 1961 sa Natchez, Mississippi, kung saan ipinakikilala tayo sa isang mayamang negosyanteng nagngangalang Ginoong Van Wert. Siya ay may-ari ng isang kumpanya ng laruan at kasalukuyang nakikita habang ini-interview ang isang babae na nagngangalang Kobe Delum para sa posisyon ng kanyang sekretarya. Sa panahon ng interview, sinasabi ni Ginoong Wert sa kanya kung paano hinanap ng Diyos ang kaganapan habang nilalang ang tao mula sa alikabok. Siya ay naniniwala na ang isang plastik na laruan ay hindi kayang magkasala dahil wala itong kaluluwa at kung ang mga tao ay gaya ng mga laruan, mas masaya pa ang Diyos. Matapos suriin ang resume ni Kobe, sinasabi ni Ginoong Wert na hindi siya ang nararapat para sa trabahong ito kahit na maganda ang kanyang record. Isang lalaki ang bigla na lang siyang hinila mula sa likod habang siya ay nagtatangkang magreklamo at ang kamera ay kumikislap palabas. Sa ilang sandali, bumabalik ang malay ni Kobe at natagpuan ang kanyang sarili sa isang bahay na napapalibutan ng mga manikang may sukat na parang tao. Hindi nagtagal, siya ay binati ni Ginoong Wert sa kanyang personal, espesyal na itinayong bahay ng laruan at ipinaalam sa kanya na doon siya mananatili sa susunod na 7 araw. Sinabi pa niya na ang kanyang mga kwalifikasyon ay sobrang maganda para sa posisyon ng sekretarya, kaya't siya ay kinuha bilang kandidata sa patimpalak. Nang marinig ito, sinabi niya na hindi siya interesado sa trabaho, ngunit itiniyak sa kanya ni Elmore Wert na siya'y walang ibang pagpipilian. Sa kalagayan ng takot, sinubukan ni Kobe na tumakas, ngunit itinigil siya ni Ostes, ang bantay ni Elmore Wert na hindi makapagsalita dahil sa kawalan ng dila. Lumuhod si Kobe at pinakiusapan si Elmore Wert na huwag siyang iwanang nag-iisa, at itiniyak niyang hindi siya iiwan habang siya'y nag-aayos na umalis. Hindi nagtagal pagkatapos nito nang malaman ni Kobe na ang mga manika na may sukat na tao ay tunay na tao. Sila'y simpleng nakakostume na parang mga manika, may suot na face mask, at nagmamaintain ng isang statuesque na posisyon. Nang itanong ni Kobe kung ano ang nangyayari, sinabi ni Aurelia, isa sa mga human dolls, na siya ay inanakan ng isang loko-lokong gumagawa ng laruan na lubos na adik sa mga manika. Ayon sa kanya, si Elmore Wert ay naghahanap ng perpektong manika upang maging ina ng kanyang anak na si Otis Van Wert. Para dito, pinipilit niya silang sumailalim sa iba't ibang mga pagsusuri bilang bahagi ng isang pageant. Ang mga hindi pumasa ay tatanggalin sa pinakamasakit na paraan. Isang ibang tao na tinatawag na Harleen ang nagpayo kay Kobe na magpahinga muna bago siya bigyan ng kanyang unang gawain. Gayunpaman, patuloy si Kobe sa pag-check ng mga pinto at bintana dahil interesado lamang siya na makalabas doon. Sinasabi ni Harleen na may empatya siya kay Kobe dahil na rin naranasan niya ang parehong reaksyon nang siya ay unang dinala sa lugar na ito. Iniisip ni Kobe kung hindi kaya magdududa ang batas kung ang lahat ng mga interview ay biglang nawawala. Bilang sagot, ipinaliwanag ni Harleen na sila ay nagmula sa iba't ibang pinagmulan. Si Aurelia ay isang mananayaw, si Faye ay isang guro sa kindergarten, at si Bonnie ay direktang inagaw mula sa kanyang tahanan. Patuloy na sinasabi ni Harleen na walang silbi ang kanilang mga pagsusumikap na makatakas dahil ang lugar na ito ay gawa para sa kanilang kaligtasan. Sa kanilang usapan, ibinabahagi ni Harleen ang impormasyon tungkol sa ina ni Otis, si Ellen, na pumanaw na 2 taon na ang nakakaraan. Ayon sa opisyal na kwento, nalunod ito sa isang swap, ngunit napagtanto ni Kobe na ito ay hindi totoo. Ang tunay na kwento ay sumunod na inilahad ni Harleen. Si Ginoong Wert ay nakakita ng kanyang asawa na may ibang lalaki. Bilang resulta, iniutos niya kay Eustace na itapon silang dalawa sa isang balon. Mula noong oras na yon, naging determinado si Ginoong Wert na hanapin ang pinakamabuting ina para sa kanyang anak. Dahil dito, napagtanto ni Kobe na ang pananalo sa pageant ay ang tanging paraan para makalabas sa gulo na ito. Ang kanilang usapan ay biglang na-interrupt ng malakas na pagtunog ng kampana. Si Harleen nang madalian na inuutusan si Kobe na magsuot ng damit, kumuha ng pwesto, at manatili sa lugar na yon hanggang siya ay utusang kumilos. Makalipas ang maikliang panahon, pumasok si Otis,
at nakipag-usap sa bagong laruan, si Kobe. Sinabi niya sa kanya na ayaw niya sa mga clown at nagpa siya na utusan si Eustace na alisin si Kobe. Ipinalabas niya sa kanya ang isang magic trick na nagpapakita kung paano niya napapaandar ang kanyang fire engine nang mag-isa sa isang pagsusumikap na iligtas ang kanyang sarili. Dito, maliwanag na si Kobe ay tunay na kayang galawin ang mga bagay sa pamamagitan ng kanyang isipan at may kakayahang telekinesis. Ang batang ito ay tunay na namamangha dito. Sa mas huli na gabi, tinanong ni Aurelia si Kobe kung paano niya napagana ang ferret truck. At sinabi ni Kobe na natutunan niya ito sa kanyang tiyuhin na dating gumagawa ng mga magic tricks. Mukha siyang selosa kay Aurelia, na pinauubaya siya dahil sa kasinungalingan niya upang manalo sa paligsahan. Sinabi ni Kobe na ayaw niyang maging ina ni Otis dahil ibig sabihin ay maging asawa rin siya ni G-Worth. Gayunpaman, naniniwala si Aurelia na ang pagkapanalo nito ay magbibigay sa kanya ng sapat na oras para bumuo ng plano ng pagsusulong. Habang sila'y nag-uusap, may pumipindot na alarm na nangangahulugang oras na para sa isang pagsusulit. Si G-Worth ay saka ipinatong ang lahat sa paligid ng hapagkainan at ipinakita ang menu, kabilang ang sopas na terrapin at crawfish cardinal. Pagkatapos ay hinihiling niyang itama ng tama ang pagkakalagay ng pinggan at kubyertos sa loob ng 1 minuto. Sila ay titignan bilang angkop na may bahay kung magtagumpay sila. Nagsisimula ang lahat na maayos ang pag-ayos ng mesa, nagmamadali at umaasang manalo sa gawain. Si Aurelia ay nagawa ng perpektong pag-ayos, hindi katulad ni Kobe na nabasag ang isang baso ng tubig habang sinusubukan ang ginagawa ng iba. Nang matapos na ang itinakdang oras, tinitingnan ni G-Worth ang bawat inayos na mesa ng bawat manika habang hawak ang isang cattle prod. Pumasa si Aurelia sa pagsusulit samantalang si Harleen at si Kobe ay nakakuha ng 2 at 4 na puntos ayon sa pagkakasunod-sunod. Samantalang si Faye naman ay gumawa ng pinakamalalang pagkakamali at ibinaba sa balon matapos matakot sa cattle prod. Ipinapakita nito kung gaano mataas ang panganib at gaano kahusay dapat ang bawat manika para sa kanilang patuloy na kaligtasan. Bumalik si Otis sa bahay ng manika kinabukasan at naglaro kay Kobe. Ipinakita niya ang parehong magic trick sa pagpapatakbo ng kanyang fire truck. Nang itanong ng mga bata ang higit pa tungkol sa mahiwagang trick na ito, inamin ni Kobe na ito ay isang regalo mula sa kanyang kapanganakan. Siya ay nagtatangkang ipagmalaki na tulad ni Otis, na naglalaro ng mga laruan at hindi pumapasok sa paaralan. Siya ay kakaiba mula sa ibang tao. Ang batang ito ay saka hinihimok na ibunyag na tumigil siya sa pag-aaral dahil sa pang-aapi mula sa kanyang mga guro at mga kasamahan. Habang nag-uusap sila, ipinaabot ni Otis na gusto niyang maging bagong ina si Kobe. Sumagot siya na kung maipapakita ni Otis sa kanyang ama na pahintulutan ang iba pang mga laruan, siya ay magiging pinakamahusay na ina kailanman. Siya ay nagsasalita ng nakakumbinsi at nang gabing iyon pumunta si Otis upang kausapin ang kanyang ama. Habang naglalakad siya sa pasilyo, nadidinig niya ang kanyang ama na nakikipag-usap sa telepono, humihingi ng dagdag na panahon para madagdagan ang benta ng kanyang mga gawang kamay na laruan. Nakakita sa kanya na nasa isang masamang mood, nag-aatubiling itaas ang paksa si Otis. Kinabukasan, tumunog ang kampana, at nagmamadali ang mga babae sa pagsuot ng kanilang mga kasuotan. Makalipas ang ilang sandali, pumasok si Ginoong Worth sa dollhouse, at ibinalita ang kanilang paparating na pagsusulit. Upang pumasa sa pagsusulit na ito, kinakailangang haluin ng mga human dolls ang isang pampatanggal kulubot at ihambing ng maayos ang isang kamiseta. Nagbigay siya ng maikliang pang-uban hinggil kay Monsieur Saydoux, ang may-ari ng Dauphine Street Laundry, bago magsimula ang gawain. Sa pagtunog ng 3 minutong orasan, mabilis na nagtrabaho ang mga babae dito ng masigla. Nang lumipas ang itinakdang oras, sinusuri ni Ginoong Worth ang gawain ng bawat estudyante. Nakakuha si Harleen ng 3 puntos. Sa pagsusuri sa damit ni Kobe, natuklasan niya itong labis na matigas at sunog. Bilang parusa dito, pinipilit niyang ilagay ang kamay nito sa ironing board at saka itinatapat ng mainit na plantsa. Sa kabila ng matinding sakit, hindi nagsasalita si Kobe. Si Aurelia ay pumasa sa pagsusulit gaya ng karaniwan, habang si Bonnie ay naalis dahil sa masamang amoy ng kanyang damit. Sinabi ni Ginoong Worth sa natirang mga manika na may maganap na huling gawain bukas. At ang isa na magtagumpay dito ay magiging ang nagwagi.
Sa kaganapan ng pangyayaring ito, tinutulungan ni Harleen si Kobe sa pag-aalaga sa kanyang mga sugat. Sinasabi niyang dahil maaaring tinanggal na siya ni Ginoong Wirt dahil sa pagsusunog ng damit, tila gusto siya ni Ginoong Wirt noong mga oras na iyon. Naririnig ni Aurelia ang kanilang usapan at nagpasya na patayin si Kobe sa pagitan ng oras. Kumuha siya ng isang metal na pako na matalim at umakyat sa itaas sa kwarto ni Kobe para dito. Nang siya'y sumaksak ng pako sa clown suit, natuklasan niyang ito ay tunay na isang manekin. Sa sandaling yon, lumabas sina Kobe at Harleen mula sa likod na nagpapakita na kanilang alam na tungkol sa kanyang plano. Si Aurelia ay nagagalit dahil dito at nililinaw na ayaw niyang mamatay. Sinasabi ni Kobe na wala sa kanilang dalawa ang kailangang mamatay dahil may plano siyang tago at maaari silang lumabas sa harapang pintuan. Binalaan ni Aurelia na hahabol sa kanila si Eustace, ngunit pinapangako ni Kobe na abutan nila ito bago mailantad ang kanilang lihim na plano. Kinabukasan, nagtatago ang tatlong babae sa likod ng mga kurtina habang nagbibihis ng damit ang mga manekin ng laruan. Saglit na panahon pagkatapos, bumisita si Eustace at si G. Wirt sa dollhouse upang ideklara ang kanilang huling misyon. Habang nakikipag-usap si Ginoong Wirt sa mga mankena, ginamit ni Kobe ang kanyang telekinetic na kakayahan upang buksan ang pinto ng labas at nakalabas ang tatlong babae mula sa dollhouse. Pagkatapos umalis ng bahay, nagbago ng isip si Kobe at nagpasya na tuparin ang kanyang pangako na maging pinakamahusay na ina kay Otis. Si Aurelia at Harleen ay nagdesisyon na huwag nang mag-aksaya ng oras at nagtakbuhan, habang si Kobe ay pumasok sa mansyon ni Ginoong Wirt para hanapin si Otis. Sa kabilang banda, itinanong ni Ginoong Wirt ang isang biblial na tanong, ngunit nang hindi siya makatanggap ng anumang sagot. Napagtanto niyang mga manekin sila. Nakatagpo si Kobe ng si Otis sa loob ng sambahan at hinihiling sa kanya na sumama dahil may sakit ang kanyang ama. Gayunpaman, nagkaroon ng hindi inaasahang pangyayari nang biglang bugbugin siya ng batang iyon gamit ang cattle prod na nagpapahimlay sa kanya. Habang ito ay nangyayari, nadapa si Harleen, kaya't siya ay lumuhod at sumamo kay Aurelia ng tulong. Ngunit gusto ni Aurelia na patayin siya dahil masyado siyang madaldal at mabagal. Kinuha niya ang isang malaking bato para durugin ang kanyang ulo. Ngunit mula sa likod, binaril siya ni Eustace na siyang pumatay kay Harleen sa proseso. Pagkatapos, si Kobe ay nagigising at natagpuan ang sarili na nakakadena sa isang mesa. Si G. Wirt ay tumatayo sa tabi niya at binabati siya para sa pagwawagi sa pageant. Ipinakita niya na ang vintage na laruan ni Otis ay may porselang ulo na may device na pandinig, kaya't sa pamamagitan nito nalaman niya ang kanilang plano. Kaya't bumuo siya ng isang huling pagsubok ng pananampalataya upang alamin kung sino ang handang ilagay ang kanilang buhay sa panganib para sa kanyang anak. Sa pagkatuklas na ito, ang katawan ni Kobe ay naipit sa isang malaking molde ng laruan na nagtatago sa kanya ng porselana. Ang kanyang pangamba ay nagiging sanhi ng pagliwanag ng kanyang mga telekinetic na kakayahan, ngunit hindi sapat ang lakas upang matulungan siyang makatakas. Sa sumunod na eksena, ipinakikita si Kobe na nag-aalok ng tsa kina Ginoong Wirt at Otis sa anyo ng kanyang parang laruang doll. Bigla na lamang, dalawang babae na nakadamit sa mga toga ang umiinterpose sa harap nila. Natuklasang sila ay mga mangkukulam mula sa akademya ni Miss Robichaux. Ginagamit nila ang kanilang kapangyarihan upang itigil si Ginoong Wirt at si Eustace at sirain ang molde ng laruan, nagpapalaya kay Kobe. Isang batang mangkukulam ang nagpaliwanag na mas maaga sana silang dumating, ngunit masyadong mahina ang mga ensayong ginamit ni Kobe. Mukhang nalilito si Kobe, kaya ipinaliwanag ng mga mangkukulam na isa siya sa kanila at narito sila upang iligtas siya. Nakikiusap si Otis na huwag siyang iwanan, kaya pumayag si Kobe na isama siya sa isang kondisyon na hindi na siya babalik sa kanyang ama. Habang umaalis sila, sinunog ng mga mangkukulam si Ginoong Wirt, si Eustace, at ang bahay ng manika sa isang galaw ng kanilang mga kamay. Sa huling eksena, nakita natin si Kobe na inidrop si Otis sa akademya ni G. Robichaux. Bago umalis, inirekomenda niyang gamitin ni Otis ang ibang pangalan para sa kanyang kaligtasan. Biglang lumapit ang isang babae sa kanya, at ipinakilala ni Otis ang kanyang sarili bilang Spalding bago pumasok kasama ang kanyang kasama. At dito na nga nagtatapos ang pelikula natin para sa araw na ito. Maraming salamat sa panonood.